Hey! Morning! Good morning guys! Good morning guys! Welcome to another episode ng Bicicleta. Yes. The podcast that's outdoors. Outdoors. Yung Nandito po tayo ngayon sa maraming tawag dito eh. breakwater. Originally breakwaters. Tapos mga oldies natin, Parisok. Palisok. Tapos kami mga nagkikitsin nung araw, COA Breakwater Grounds. Kasi nandun yung office ng COA eh. Tapos dumating ang Air One, naging Air One. Yes. Pero nawala rin. Wala Wala rin Air One. After ng pandemic, Yun nawala. nga. So tayo ngayon, Si Wally wala ngayon. si Wally. So, By the way, speaking of about Wally, Wally, we miss you. Sana mali ka na. Hindi, joke. Ano lang, husband duties. yan. So yun, wala, ano lang tayo, parang, di ba, namasyal lang. Ang ganda ng weather, ganda ng panahon. We thought of dropping by here. Kasi nga, di ba, doon, puntaan ng mga siklista to. At hindi tayo binubuhay. Yes. Laging meron. Sakto meron. Eh, nandito lang kami, magkikwentuhan lang kami. Bigla may dumating na dalawa. Una dumating si, yung nakagin, yan si Coach Boyang. Usapan natin ang kanyang involvement sa table tennis. Yes. Coach siya ng table tennis. At the same time, cyclist din siya, hobbyist din siya. Isa naman, Christian. Tropang damuho yan, na tropang Parisok din. So, in short, tropa natin yan. Yan. Tour de friends. To the friends, yes. So parang nandito rin siya. So nagkataon, di ba? So meron pa tayong isa eh, bumibili ng kape eh. Pero mamaya hindi pakilala yun. Pero actually wala tayong guest eh. Wala. Di ba? Ang plano lang namin ni Dondi, tsaka si Wally, kwentuhan lang. Mag-usapan yung tungkol sa buhay. Actually, yun naman talaga yung podcast na nagkakataon lang. Lagi tayong nahahatak eh. Yes. So, diba? Dapat mag-uusap lang tayo. May dumating, di ba? So, blessing in disguise. Thank you, Lord. Oo. So, yun. Ayan na. Ayan, si Ayan. Ariel. Morning. Ariel. Video pa Sa Facebook siya, si Star Ariel. Star Ariel. Ano ko dati? Ito na rin pala. So, kanya-kanya silang bike. Si Coach, going back to the Coach, dala niya is road bike. Is Dakar. Kasi yung kanyang forever na reach na Minipego. Reach niya. Ang dami nang na-reach niya talaga, bro. Ang dami nang na-reach. So, long distance cyclist, pero hindi rin conducts. Yes. Casual lang talaga. So, Commuting. usapan natin. Commuting cyclist. Usapan natin yung adventures nila. Di ba? What brought them to the alley and stuff like that. Legend. Sa kanya yung maiwan ko. Actually, Mike ng yan eh. Yes, since dalawa guest natin sila. Parang gusto ko nang kumano. Yan. Si Coach Boyeg naman, siya naman po isang coach ng table tennis. Bukod dyan, he was a businessman years ago. He went to the States a few years ago, so 12 years, bumalik siya dito, nagturo. He even worked with Manila Bulletin for some time. When the whole That was thing 1990. yeah, when the whole thing started. Ayun, dala niya ngayon. Usually dala niya, actually ito, kwento ko lang. Siya ang nag-influence siya yung naglason sa akin bakit ako nag-Brompton. Yan ang naglason sa akin. Yung kwento ko lang yung binibili niya sa akin na, kasi ang wife niya sa dentist. So, ilagay yung Brompton sa likod ng kotse. Atin si doktora sa clinic. Iwan yung kotse, dalhin yung bike, pasyal na. By the time pag-uwi na sila, balik sa clinic, lagay yung kotse, uwi na. Di ba? Practical, pwede yung umpisan. Pag naulan, dudubyo, MRT. Naisip ko yun eh, diba? Parang utility talaga. Nakakapasok pa sa mall. Nakakapasok sa mall, Yeah. diba? Di mo iniwan. So, siya yung may kasalanan kung bakit ako nag-Brompton. Kasi he has like 2 Bromptons, meron siyang dalawang road bike, isang gravel. Yeah. May classic pa. Yeah, mga Yun. klase. Sano ba? Sano. Rare yan. So yan si Coach. So, Coach, since, tayo, alam naman natin, pero since sa mga viewers at sa mga listeners natin sa Spotify, good, nakilala natin kayo, kailan kayo nagsimula mag-bisikleta? Younger days, siyempre. Bisikleta na ako. Actually, pag may bisikleta nung younger days ko, way back 1970, 96, 90. Pero habang nag-bike kayo, Coach, tuloy pa rin ang turo nyo. Nagtatrabaho ko as a table tennis coach.
Pero yung pagbibisikleta ko, ayoko naman talaga magbisikleta eh. Kaya lang ang laki ko eh, galing ako Amerika. Pagdating ko dito sa Pilipinas, wow, ang laki ko talaga. Ano yung pinaka-heaviest? Ang heaviest ko somewhere 90s, 175, 180. So 34 yung... Ay, oo, nakita ko yung siya dati. Ang waistline ko parang 34 eh. Ganito siya. Grabe eh. Mucho. Ganito siya dati. Si coach ang one of the reasons kung ba't ako nakatulong din sa pagpapaya. Tinitips niya kung paano. Sinundan mo naman, ba? Ako yun. Matigas ang ulo nito eh. Kung nga hindi ka makikinig, hindi titigil eh. Ayun. Makulit ako. Coach talaga eh, coach. Very consistent ako sa mga kaibigan ko. Kasi ganun talaga eh. So, hindi naman ako magkukwento o magbibida ng isang bagay kung hindi ko pa nagagawa. Wala yun eh. So, kahit sa table tennis, ginawa ko muna. Ikaw naman Kuya Christian, kailan ka nagsimula mag-try? Ito yung ano nga, yung naikwento ko ngayon kanina, 2014 ako na dahil gawa na sa World Economic Forum. Yes, so Yung sa EDSA, pwede Pero pa before that, bisikleta. totally wala. Wala. Kasi, pero nung na ano ko, yung ano ko siya, yung compared to work ko, iba-iba yung pakiramdam. Nakakawala pala na stress. Alam mo, ang dami kong Stress nakilala. reliever ko siya. Ang laking tulong sa akin. Mismo, ang dami kong nakilala. Grabe. Started cycling later. Like, mga 50s, 60s. Tapos, ha? Nakarating dun? Diba? Kaya, galing eh. I think cycling is a very, parang, ano siya, equalizer siya. Tama ka. So, kahit na sino ka, kahit wala kang edad, wala kang gender, yes. Pagka talagang nakaibigan mo ng gusto, game over. Best exercise ang cycling. Rather than jogging. Ang number one is swimming, pero hanap ako ng swimming. Samantalang cycling, andyan lang yan. Tsaka, nagagamit natin from one place to another. Yun. Transpo, di ba? Sabihin ko pa lang sana eh, ang swimming, nandiyan ka lang, confined ka lang. Ang bike, anywhere from wherever you start to wherever you want to finish. utilize. At the same time, on the side na yung mission, upgrade, yan. Yun Yung ang sabi ni Mike saka na natin yung pag-usapan yung topic na yun, nakakatakot yung topic na yun. Si Mike eh, di ba sabi Hindi mo nagkamatayan yan. upgrade. Ay, ando na yun eh. Pero sa front, Pero ano? hindi ah. Wala, yun na yun. Pero ano, doon ka sumasaya eh. Oo. Ano mo Pero yun? sa frontal kasi pagka yung ginamit mo talaga, na-utilize mo yung effectiveness siya. Kasi ang mahal ng Brompton, Yes. no? Binili ko siya pero siyempre meron akong tinitingnan. So parang binili ko, that was 2020, ang gastos ko sa gasolina is somewhere 8 to 10,000 a month. So nag-Brompton ako. So nung nag-Brompton ako, one way na lang ako from home to office. Tapos from office, hindi na ako magkokotse, babalik ako ng house. So magbabike na lang ako. Ayun, pagka susunduin ko na si Mrs., nakapark lang ako doon sa clinic. Di dadalhin ko yung bisikleta ko doon, tapos uwi na ako. So ibig sabihin, hindi na ako nagdalawang balik. Kung magdadalawang balik ako, that is 10,000 a month. Dahil isa na lang, 4,000 to 5,000 na lang, di meron akong 5,000. Tipid. So nung 5,000 times Ilang years? 3 years na o 4 years na, parang nabili ko na yung Nabili Brompton ko. Nabawi mo O, di nabawi na. So, That's yun the way to siya. put it, diba? Yeah. Diba? At the same time, pagkakakain ako, ayoko yung bike hindi ko nakikita. Di Brompton, tiklopin ko na yan. Sa tabi ko yan. Hindi ako nag-iisip na kung sa mama. Ang dami na nanakaw eh. Kahit anong tibay ng lock mo, mas matibay pa rin ang kriminal. Bakit sino yung photographer natin na lady na kaibigan? Maganda. Madam Eh, na nakawan. Sino ba ito na nakawan siya? Last week, si Ramon. Oh. Yung Size 14. naka-14. Yung maliit na Nung maganda. Sunday. Ayun na nanakaw? Nung Sunday Ito na nandito sa si May Ramon. Pentil. Nag-ano siya, nakikinig pa ako ng ano niya eh. Music. Ng music niya. Ganda, sabi ko, ganda ng ano mo ah. GPL, blah blah blah. O that day, kumain siya dito sa McDonald's. Nakasalubong ko pa yun eh. Naputol yung kable niya. Ayun sa pa yung kanya. nakapost na putol yung trans.
Oo, ang ganda-ganda ng Sa club bike. nga nangyari sa kanya eh. Easy parang yung guard, wala pa rin ginawa yung guard. Sabi niya, gagawa ng paraan yung wala ako. Malabo yun. Pero isang friend natin na foreigner, si friend ko pangalan, yung Iranian, Oh yeah, yung Kasi, Iranian ah, din. nakawa din siya sa Robinson. Sa may Sa diba? Pero since expat nga siya, nagawa ng kung ba na Pilipino, di ba? Nagawa ng extra effort yung security to find provide ulit. provide. Nabigyan siya ng ano. Pero bottom line is, ingatan yung mga guy. Yup, lalo na ngayon, Vermonts, maraming kawatan, maraming nangangailangan na tamad magbanat ng buto. Tsaka open na open ang droga ngayon, kaya kailangan nila Ayun, ang mabilisan. So yun, so Pag-usapan natin yung kanilang adventures sa long distance cycling. Kasi sige. ito yun eh. May mga iba, ginagawa nila yan for exercise. Yeah. Ginagawa nila yun. May tinatawag na Audax Randonuring. Yes, yes. Ang Audax Randonuring is a non-competitive event na ang kalaban mo yung oras. Dapat Hindi kasali. wala, oo. Dapat nasali ako doon nung May eh. Oo, Oo nga pala, no? Gastos lang eh. Anyway, okay. Ako, personally, okay, will I join kung ano, bigyan ng chance? Yeah, why not? Pero mas gusto ko yung tinatawag na free pace randomly, which is No cycling time at limit, your yeah. own pace. So, yun ang ginagawa. Kumbaga yung destination mo yung achievement mo. Oo. Yun Tsaka, yun. kung saan ka abutin, kung tinatamad kang bumiyaheng madilim, hindi hanap ka naman kung tulugan. Buyahe ka sunod na araw. Ganun Diba? dapat. Yung Audax is ano eh, ba? Raise yourself. It's not ano, sabi niya, it's not a race. Sabi niya. Pero, merong time limit. May yan. oras eh. May cut-off. Correct, Ay, di, correct. paano habulin mo yung, ay, Sarili parang, mo inaano mo. Kumbaga, racing Pero yourself. Paano kung dumadang ka sa bayan, may tropa ka pala, uy pare! Yeah. Tara, inuman tayo. Di pwede, Paano ka di mag-o-odax pwede. na? Yeah. Yeah? Inuman na. Yung longest, most memorable. Yeah. May nakita ko sa Strava. It's Spider-Web. Spider. Ah, Spider-Man, grabe yun. Ginawa niya lahat ng Lahat ng... Sino? Si Coach? Oo. Dala niya yung Brompton. Brompton dala niya, bro. Ilang galama yun. Anong naisip mo, Coach Bachman? Well, yung ba yung one of the masasabi mong Hardest? hardest? No. Oo. Hindi siya, eh. Alam ko yung nakita ko pa yung highest elevation, nakita ko pa si Coach eh. Tsaka yung biyahe nila nung Kuya Dongsi, yun, di ba? Yun yung highest elevation. Ayun, mahirap Yun eh. Mahirap. December. Sila ni Neil. Muntik Ah. matigaok si ano dun ha. Si Donsky. Donsky, na-aksidente siya May dun. butik na rin to, pero kwento pa. Masakit Kaya na, natin siya yung magkwento. kwento. Oo. So ano yung pinaka mo bukod dun sa nakita ko Spider-Web? Yung Spider mahirap pero for me, kasi malapit lang ako. Hindi siya mahirap sa akin. Iksi lang siya. Mahirap yung sa Tino. So doon sa Tino, ano yun Norte po tayo. Mangpulag yun eh. Magkulag. So, yun yung highest elevation ngayon kasi dati Ato, pero ngayon Tino. So, nagustuhan ko pumunta doon sa Tino dahil doon sa Brompton. Kasi yung Brompton, Yun ang dala nyo. dala ko Brompton. So, yung Brompton kasi pagka tinignan mo parang wala lang eh. Pero grabe, malupit yun. 16-inch na wheels kasi. Ilan yung ano mo, yung crank na... So, yung combi ko, mahilig ako set up ng mga, yung combi ko dun is 44 na 11 speed. 9 speed. So, 9 speed siya. Yung pinaka magkaan ko dun is 70 na cogs at saka 44. Pero 16 lang siya, sobrang gaan niya na para kang naka 46, 34. Pero coach, may internal, ito pa yung may Yan internal yung din. internal, Tapos oo. meron ka external, di ba? Oo. Binago may external din. So, yung internal niya is 3, tapos yung external niya is 3 din. 3 days. So, Kasi ang stock parang dalawa lang. Dalawa lang. Kaya siya 9 speed. So, mahirap siya. Doon sa pinakamahirap doon, yung pagpasok mo ng Pinok na talaga. Kasi from Pinok to siguro konsumo ka ng mga 30 kilometers, pero grabe Wala. Grabe yun, no? grabe 30 kilometers. grabe yung gradients na sobrang malupit doon. Siguro kung mga siyam o 10 stop ako doon. Sobra, tapos meron pa akong last time na inaabot.
Pero dahil maliit lang yung gulong ko, safe talaga siya. Pero yung pababa, hindi ko na binilisan talaga. Relax lang ako. Yung ahon ang pinanood doon. Yun ang isa sa pinakamahirap. Mahirap talaga. May mga ibang tao kasi, takot sa ahon, allergic sa ahon. Itong dalawa, hindi nahanap. Ayun. Oo. Ang Pagod ka na. Tuloy mo rin. Oo, di ba? Wala naman. Pwede naman huminto. Kaya nga free pace eh. Pwede naman huminto. ang masasabi ko lang sa mga ganyan, no, especially me, o sa mga iba pang mga nandito, no, nakakamatay yan. Lalo na sa age namin, ako 65 years old na ako. Yung kinuha ko yung 65 ako eh. So talagang mahirap siya. Pero pinaghandaan ko siya. Hindi ako pwedeng basag. Bukas punta ako, hindi. Siguro mga 1 month akong nag-practice para dyan talaga yung focus ko. Sobrang masarap ang mag-ride talaga, lalo na solo. Na-trauma ako dito. Masarap ang solo. Masarap ba solo? Ako solo rider. Kaysa dun sa may kasama ka. Kasi pag may kasama ka, problema mo yung kasama mo. Number 2, Masarap pag mag-isa. Na-experience ko yung yung nagkaibiyang ako, tapos nagtagaytay ako. Dalawa Ang lang naman pakiramdam. yan eh. Dalawa lang mangyari sa dyan. Madalas na mag-solo ride to eh. Yung mga pinapos siyang sa IG tsaka sa Facebook. Tsaka malayo mo. Yung nag-solo ko dyan sa may kaibiyang Tagaytay, tapos papunta pang nasog. Ikot yun ah. Gugulat nga sa akin yung mga naka-big bike eh, napapailing. Solo ka lang? Awol yun eh. Ha? At pag-click mo sa Tsaga mo, sabi after ka sa nung akin na yung mga naka-big bike ko. after nung cave, walang signal. Paikot. 2 months ago, inikot ko yan, yung Cavite, 2 months ago ka. Kasi meron akong bike, na road bike, so 3 road bike, tapos gravel bike. So lahat ng bike ko, iniikot ko dyan sa Infanta Loop at saka sa Kibiang, diyan sa Cavite. Kasi yan na yung mga hardest dito eh. It's 220 kilometers. Pero the best talaga yung solo. Basta mag-ingat ka lang. Pero, ito, at the other end of naman, the equation naman. Buti na lang, hindi ka solo mo. Sadis ka yan, sira. Well, kasama ko siya. Katulad nun, yung solo, yung may kasama ako. Alam mo kaya ako na-disgrasya to? Kasi silip ko rin kay Mayor. Yun yung nawala sa focus. May nabangga ako eh. Anyway, pero wala nang talaga. It happened. It happened. Shits happen. Actually, kahit wala naman siya, sigurado may sasakit sa akin doon. Pero talagang mag-iingat na grabe. Ito lang yung maganda sa pagbabike. I'm 65, paulit-ulit. Pagka medyo praktisado ka, lalo na sa may age mo, matibay talaga yung mga bato mo. Sa age ko kasi, pagka wala kang exercise, baka madulas ka lang, baliho to. Tsaka si coach nag-ano yun, daily exercise siya eh. Push-ups, sit-ups, tsaka yung may bola. Bola, di ba? For his age, ako, I'm 55 pero di ko magawa yung gano'n. Nung araw, kabataan. Pero praktisado si coach eh. Kuya coach lang ng bikes mo, 5? Ngayon, 5. 5, no? Yung Kuya Na Christian. road bike. Dating 4, naging 2 na lang. Puro small na lang. Yung, alam ko yung isang bike ko napunta kay Kuya Jeff. Yes. Yung classic. Yung Jean Brun. Yun ang inaawit yun eh. Alam ko yung storya nun, di ba? Nabili. Kwento mo yung storya nun. Wala kasi Kuya Jeff eh. Yun yung dream, ko rin siya yung bike na ang frame niya is Classic. tawag dito, ano ba tawag sa frame na yun? Yung gano'n yung dalawang tawag ng pag gano'n yung parang Rivendell. Step Step na ladies bike sa Sumasa. kasi nga nakapanda ba't yung sumakay na In-offer lang sa akin yun. Sa may Ibarra sila na gano'n na may binibenta siyang classic na. May inuwi siyang classic na bike. So, rin ako, ano ko lang, anong classic na bike? May may picture ka? Ay wala, So, sabi ko, okay. So, pinunta ko, at sakto nandun siya. Parang may sinasabi si Glenn na bike na classic. Baka pwede ko makita. Pagkakita ako, sabi ko, Na-in love ka na? Oo, Jean Broom.
So, Ano yan eh, si Jamron, ano yan eh, recycling siya. Sa Switzerland. Pinagawa niya yung bike na Yung- yung para dun sa shop. Yung pala si Jim Broom, In-house. siya pala ang Olympic cyclist ng Switzerland. Siya Parang si pala. Eddie Merckx ng Eddie Merckx, oo, tama. diba? Lance Ang Armstrong kagandahan ng sa US. Jim Broom na yun, na bisikleta na yun, mismo anak pa niya ang nagbenta. So personal bike. Personal bike. Yes. History. Ganon ka yun. Parang Ang- iniyakan ko yun. Ang sarap lang kasi, hindi nawala sa Sir Jeff. Oo, yun lang. Pinamana niya kay Sir Jeff, kay Jeff. Kasi napansin kasi ni Jeff na hindi ko siya ginagamit. So tinanong ako, kasi napapagod ako maglinis, ganun pala pag-classic. Yup. Ganun pala, kailangan parati mo siyang i-maintain sa Ay, mga chrome parts, di ba? Ang dami singit-singit ang Eh, klase. nagkataon, umuwi ako sa probinsya sa Cebu, 4 months. Eh, di natenga yung si Jim Broom. Buta pagdating ko, sabi ko, ganun pala yun, sabi ko, iba pala to. Kailangan pala, ano ito, pakinisin ang pakinisin. Yung napunta kay Kuya Jeff, Oo. grabe, Natuwa pa rin ako. na-maintain niya. Oo. Parang naitaas niya yata yung seat. Oo, Bago na yung seat position ng Ako, bahay, inano ko, nakaganon. 100% di ko siya ginalaw. Gusto ko yung pa rin siya. Siya ginawa niya ng paraan. Inano niya eh, kasi parang, Isa pang masarap interviewin pagdating sa Brompton si Attorney Fritz. Yun, no, ay. Si Fritz na ako. Oo. Meron din akong kwento dyan kay Fritz. Oh. Actually, itong si Fritz, Fritz na to, ang bike niya is MTB na Santa Cruz. Santa Cruz, yes. Oo. yes. Yun yung una niya. Oo, yun ang Wala. dalawang bike niya. Grabe, monster yun, eh, monster. Bigla siya natambay dito sa natambay siya dito sa Palisok. Sabi ko sa kanya, Fritz, benta ko na sa iyo yung bike ko. Yung Bronco. Mura lang. Mga 160, 180. Tapos i-ride. Eh, din i-ride niya. Sabi niya sa akin, Coach, ang hirap gamitin. Tsaka ayoko ng kulay. Eh, sabi, ganun ba? Okay. Sige, tawagan ko yung kaibigan ko. Anong kulay green ba gusto mo? Sige, tawagan. Hindi ko nasasabi kung ano. Kasi, siyempre. So, in a week, nakakuha siya. Kulay green. Yun yung green, yung Kulay kulay na green. niya dito. Yung una niya. Oo, yung kulay green. Si Green Oo, Goblin. tuwan-tuwa siya ron. Teka lang ha, hold that thought. Meron pa sa dumadaan. Sa lumang tao. Kuya, Yun, yan, no? yan, yung mga lumang tao ng... Yan ang mga veterans. Yan, yung mga veterans pa. So anyway, doon nakuha niya yung kulay green. So, nakuha niya yung kulay green. Eh, di, meron na siyang Brompton pilay na green. Yes. gusto niyo kumanta. Maniwala kayo sa hindi. Within the span of 6 months, yung green na yun, umabot ng 5 milyon ng price. Grabe. Uy, sabihin. Ang hira. Oo. Isa pa lang yun. Isa lang yun, ha? Ngayon, he has like, Manunula kay he has 4. Oo. The green one, tapos nakakuha siya ng gray, yung black, Yeah. naka-silver yung components. Tapos yung isang pula na Early last Japanese. early Japanese, na maliit yung wheelbase, yun yung kanyang pinakabagong baby. G9. Yung last niya ngayon is G-Line. G9, yung gravel ng Bronco. Huwag na natin pag-usapan yung price nun, yung Oo, green na lang. Yung green na lang, oo. Yung Kasi, green na lang. Yung G-Line ba yung 20-inch ang tire? yeah. Yeah. Gravel, Bago, gravel na ng Bronco. na ewan ko ba doon, pero siyempre, Sa happy grupo natin hormones na talaga eh. no? Yung mga ganong klaseng Yung ligaya na nararamdaman niya eh, hindi kayang palitan ng kahit ano. Dahil Iba. lang doon. Happy hormone niya. Kuya boy, ano mo, Uy. siklista. Oo. Dahil makikita Isa pa. mo. Ayan pa, oh. Meron pa Si tayo Lolo natin. Gal. So, diba, mga Tomasino. veterano. yung mga yayamanin. Mga veterano natin sa 60s. Ilan taon ka na, Lolo Gal? Anong bata? Bata isip na lang? 47 pa. Pero itong palisok ang talagang ano, Paupuin ko ito matanda na to ha. Pero yan, Respect. itong palisok yung ano, Ano tawag? Gathering of Legends dito Yes, eh. parang common ground. Oo. Parang common ground. Dito makikita yung Si Ariel eh. mga veterano. Nagmumuni-muni dun kasi. Ito si Kuya Boy. Ito. Ito si Kuya Boy. Iyayaba ko na sa inyo. 70 plus na yan. 78 yata. 76. Okay, 76 to be exact. No? Nagkaayaan sila. Magpupunta ng Antipolo. Okay. Ang gamit niya yung bike, eto.
Yan ba yan o yung green? Ah, ito. Yan. 11.28 o 11.25. Tapos 53.39. 11:32 yan. Oh, 11.32. Tunay na siklista Ah, ito, lang. ah. Oo, tunay na siklista lang. Hindi ang sila gagawa dumaan ng ng loko. Gagawin mo road bike. Hindi sila dumaan sa sumulong. Saan sila dumaan to? Dito sila dumaan sa Tikling. Diyos ko, di ba? Yung makipot na daan. 76 years old. Natarik noon. 11.32, 53.39, walang yan. Ewan ko kung anong meron. Matandaan. Pati na, di na inom ng tubig. Ano Hindi ba? ng tubig. Ano siya? Local na Manate area sa may Remedios. Yung kasabay niya, si Kuya Carlos, 72 rin yata yun. Grabe, doon sila sumampa. Kasi, na-discover ko na kapitbahay pala namin siya doon sa lumang bahay na Remedios. Sa Remedios. Sa kanto lang sila kami, mga 4 doors away. Pag ganun, Late na, wala na kami doon. Yung pala, itong parating na isa naman, sa mga younger bloods. Si Ariel. Dito ka lang. Dapat kasama ka sa kwentuhan eh. may meeting lang ako. Sige lang. Ito lang ako. Puka lang. Yan. Sama ka sa May kwentuhan. backstory ako dito kay Yen. Ano yan? Oo. Nakikita ko sa marketplace. Nahihilig ko sa crew industries. Yan. Daming crew industries na stuff. Yeah. Inquire ako. Pero buti na lang dahil Huwag na balikan ka, mamumulog niya. Kaya, ayun. Pero, meron ka pa naman. Meron pa. Oh, yun na. tayo Yun dyan. sinasabi ko. Ito si Ariel, pakilala ko sa inyo guys. Originally, nakilala ko siya before pa, more than 10 years ago. Fixed gear scene. Ano siya dati, taga Quago Fix. Kami Yes, sir. Kalawa. Kwago. Yan, pakilala ka. Si Yel, ano ba? Handle mo sa pakilala. Admin sa Kwago. And then, bago pa sila, after nila Jay Oruga, ako na yung pumalit. And then, ayun, kasama ko sila sila Mailan, Kali, kasama ko sila. Sinog Bata pa lang yan. kami. Hanapin ko yan sa Sino ba? Si Mailan? Sinog. Sinog si Sakit. Sige, Yari sa akin yan sa bike na yun. Si Sakit, ano yan? Kasabay ko mag-skate way back in college. Sila yung Menjola crew. Oo. And then kami naman yung Makati crew. So nire-rep namin yung Makati skate scene before college days. So parang may rivalry before. So ayun nga, since nag-evolve yung mga skater, tumatanda, nag-bike sila. So ayun yung evolution niya. Yung Sakit before, sinog-nog, ano siya, skate bag, kaya Sakit. Babag mo yung isasako mo yung... Isasako mo yung skateboard. Isasako mo yung skateboard. No, courtesy of Ariel. Siya na history. Tsaka ka na mag-guest. Oo, next time ka na eh. Bike demo day, malapit na yun. Mag-demo day, oo. Ayan, yan. Pwede tayo mag-set up doon sa booth niya. Kasama ngayon ni Nog si Pucha. Pucha Creations. So, tandem muna ngayon sila sa mga pop-up. Sa mga new pop-ups ang Pucha sa paborito ko. Puro sila ka-weirduan. Yes. Nakaka-relate ako. It's better. Para kasi Elvis. Yan. Better. So yun. So, how did you start biking? Ayun nga, since yung mga tropa nag-evolve from skateboarding to biking. Anong year to? 2014 or 16? Okay. Hindi na alam. Tagal na. And ayun nga. Pero yung mga younger years, hindi ka pa nag-bisikleta? Hindi. Elementary. Actually, nung bata ako, binilan ako ng tatay ng trolley ba yun? Basta may parang angkas ko yung kapatid ko eh. Parang, ayun, trike. Try. Kaso gulong. Oo, ayun, yun yung una kong bike. And then, BMX. And then, parang gusto ko ng uniqueness. Nag-explore ako ng cruiser bike na noon. So, before pa ng Fixie, ko-cruiser na ako. Kaya yung Cruiser Bike Manila, ako yung nag-found no. And then nagkaroon na ng BBC, mga sila Ninong Emil. Emil, sila JC, si Leal. Actually si Leal, first bike niya sa akin.
sa kanya binili, yung Red Cruiser bike. Oo. Si Leal is rapper siya, rapscal. Rapscalio. Isa pa yun, feature natin. Ayan, si Leal. Dati siyang keyboardist niya. Okay. So, may gig sila sa B-side noon and then they invited yung cruiser bike. So, sorry. So, ayun, in-invite niyo yung mga cruiser bike boys. So, habang nagigig sila, nakapark yung mga cruiser bikes namin. So, ayun na, nag-start na yung mag-bike sila yung cruiser bike. Mga cruiser dito sila Elmer sa Beta, nakasama niya rin yun. Oo. Si Vito Cruiser. Vito Cruiser. Oo. Okay. So talaga, minsan pumapalad Scali. sila sa Scali Art, sa Rose Boulevard, kasama rin. Oo, dito. Kaya nagkaroon ng Baywalk Beach Cruisers. BBC yun. Ayun yung mga galing sa Cruiser Bike Manila. Sila Ayan yun, yung founder naman. Ayan po. Yan, si Ayan Pongko. Taga Bulacan. Ngayon, ang dalawang bisikleta, Clunker na na coaster hub. Coaster hub. For those who do not understand what a coaster hub is, it's a freewheeling coaster hub. Mechanism. Pero pag inatras mo, pumipreno siya. Parang Back pedal. Backpedal na tawag nila. Kasi sa fixie, iba pinapersa mo Ito, binabackpedal mo. Alam ko mga nung araw, yan yung gamit. Yes. 60s. Oh, yung mga American Cruiser. balloon tired bikes, yung mga tank. Dala niya ni Wally. Yan, oo. Hi Wally, we miss you. Yun, gano'n. Okay. Kasi ko nga bago yung handlebar. Mas bumagay yung handlebar ngayon. Oo. Actually, mas bumagay siya. Yeah, thank you kay Gab yan. Gabriel, forgot his last name. Siya yung Rather Be Clanking. Oo, rather lang. Kay Gabriel Aspino, yan. Kay Gab, thank you. Gabi Spino. Yan, dumating tayong tropa ng tropang palisok friend. Diba? Kasi marami tayong Kuya Boy dito. Tapos Kuya Boy din. Friday to Friday to. Kuya Boy. Sir, ikaw naman. Bye. Viernes to. Nag-ano lang kami, nag-podcast lang kami sa labas. Mga dokong nadaan ito ganyan. So diba, yun ang sinasabi ko sa cycling. Kahit sa iniisip ko na parang Viernes, ipasok ang mga tao. Kita mo dito. Punta lang kayo dito. Sayang, hindi ko maigalaw yung camera natin. Mga OG. Ang maganda pa dito, i-shade tayo so walang tanga-tangali dito. For those who are listening to us on Spotify, we are beside the bay. Kasi Manila Bay. Manila Bay. Beside Manila Bay. Breakwaters actually. Yung kabilang side, anong tawag sa kainan doon sa kabilang side? Gloria Maris. Ay, ito pala yun. Ito yung sa may Harbor? Pancake House, Harbor Harbor Square. Square. Dito yung Harbor Square. We are here dun sa side ng Folk Arts Theater. Sa likod ng Coconut Paras, tabi ng dating Gloria Maris. Actually, siya, No. dating airplane na Seaplane base. Air One. Air One came in around 27. Napatay, one of the businesses na napatay yata ng pandemic. Actually, after the pandemic, wala. So, ito yung, kung picture nyo, Manila Bay, makikita mo Rose Boulevard, the buildings, by the bay, mapuno, maraming siklis ang matanda. Tapos may mga buckets. Tsaka nandito rin yung terminal ng MVX. Yan yung papuntang Bataan. Bataan. Ano ba yun? Yung Kamaya? Amaya Cove. They usually go 6 a.m. and go back 6 p.m. Oh, day trip yun. Day trip. Unless may mga magpaiwan ka. Oo. Yung problema lang, I think mayroong parating ng bagyo yata. Kaya busy na lumakot siya back. Anything can happen, but predictable yung weather. Hindi ko na napansin yung t-shirt ko, bro. Guys, akala ko salsa. Salsa the brand. Ngayon, nakalagay? Salsal. My God. Yung mga klase ka doon. Kaya, para makita. Wag, wala. Nakaraan parang Pornhub ba to? Pero yung isang video na nakano ko I am a lesbian. Nobody knows I'm a lesbian. Ay ako, ang dami itong t-shirt. Galing. Amazing. Next time may mga susutin ako na not safe for Wait, going back Explicit. Ayan.
Hindi ka na nag-fixie. I'm planning, actually may inaaya akong ano ba to? Brand to. Collab siya ng WeFix. Colossi. 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 Sorry. It's okay. So, ayun nga, may inaaya ko. Plan kong mag-fixie ulit. Siguro inahanap na lang ang tuhod ko din. May iba naman, kahit Sunday bike. Yes, tama. And then, wala eh. May kwento ako sa page. Mag-connect sa seller. Hindi ko maintindihan. Kaya nga ginawa yung free will. May rason yan. Pahirapan mo yung sarili mo. Until I tried this. Ang next year bike, ang nagturo sa akin, disiplina at cadence. Ibang discipline talaga siya. Oo. Yung cadence mo eh. Kasi bilang na bilang ang strokes mo dyan. Tsaka tansyado mo dapat yung kung kailan ka titigil, kung kailan ka sisibat. Diba? So, it helped a lot. It improved my Awareness. awareness mo. Kaya ako, sinasabi ko sa sarili ko, yan. Diba kaya kinakain ko salita. So now, once in a while, pag naiisip ka na parang, kailangan ko mag-ano ulit. I'll go fix it. Hindi na mawawala yan. Kasi sila na kasi ang fixed gear. Disiplina. Parang lahat naman ng bagay eh. If you use it in the wrong way, papangit talaga eh. If you use it in the right way, yeah, meron wrong way, may right way paggamit ng fixed gear. Lahat naman ng bagay meron. Reasons kung bakit pangalan ng shop Skidia. Kasi nakikita ko yung mga bata na nandun kami, nakatambay kami sa shop doon. Idadaan sa harapan namin, mag-skid. So yung mga bata na kasama ko, sigawan sila, Skidia! Di magsiskid yung mga unggoy. Kaya pala. Skid ko yan. Oo, Skidia. Skid kuya. And biggest irony, alam mo, hindi marunong mag-skid. I don't know how to skid. It's a Okay lang. Diba? Sige, Coach Boy, ang 65. Katawang binata. Unexpected itong nangyayari si Ariel. Ano lang eh, parang... Umabsent lang ako today. Diba? Paaraw ng likod kasi may asthma ako. So, nakita ko lang. Ayan nga. Kaya doon ka sa arawan ka. Yes, nagpapaaraw ako. Kailangan ko. Ayun yung advice ng doctor. Mag-cardio, bike, and then paaraw. Sakto nag-iaka. I said that sa one of the episodes. Naalala ko may dulo pa yun. Kasi bilog yung Si Papa, yung parisok. nag-drive yan. Pababa kaming apat magkapatid. Kasi lahat kami may asthma. Dito kami, nilalanghap yung series. Nakakatulog. Yan. Kaya there's something ako after doon, blessing in disguise, malapit lang ako nakatira dito. Kung may pagkakataon mo, tutungan nga ako dito. There's something I don't understand. But brings you get to be drawn here. Tapos tingin ka lang dyan, tignan mo na yung dagat, tignan mo na yung langit, tignan mo na yung... Peace of mind yan. You're getting some peace of mind at the same time. Break yun sa sa norm na ginagawa. Parang tama na muna to. Ito yung breeder natin. So, Buti nga, for this episode, we had 3 guests. Walang planado. Walang planado. Kintuhan lang tayo dito. Ay, buti nga, maglagay lang tayo sa kanto niya. May mga, paano ka? Ano masasabi mo sa... Ay, ba? Pwede na ganun eh. Actually, ganun talaga yung... Well, what I had in mind, parang... kamasyar lang kung sino. Tayo sa labas. Ayun, kasi we've been telling this to them. This is a podcast, but it's outdoor. Kasi kadalasan ng mga podcast sa studio. Tsaka meron na invited guests. Plan. May planado ng pag-uusapan. Ito, we do it outside. Well, basically cycling. Tapos sino dumating, kwentuhan. Katulad nangyari ngayon. Biglaan, Coach, Chris, biglaan na lang. Yung sa Ayala carving natin. Nagkakataon din naman na sila yung nandoon, nata-target lang namin. Like yung muling episode natin, yung Indoro natin, si Kuya Alex. We will be doing another episode with him. Pero proper episode, hindi Indoro. Kasi Indoro na yun, may ginagawa si Mayor dito nun. Tapos biglang bubuting-ting. Tapos biglang nandun si, Kuya Alex to eh. Di mo mapapansin, malaking tao, kontrabida nung araw yan.
So we had to, I had a chance to talk to him. Pero it's be better na maging parang one-on-one. Yeah. Kasi he wants to thank many people sa mga nagtulungan sa kanya. Si David niya, si Mayor Lapid, and the rest of the community ng stuntman at saka mga actors. So maybe in a setup like this, magbibigyan natin ng proper appreciation. Isang yung talagang schedule. Parang si Bing, tsaka si Mike. Again, thank you again, Sir Mike, tsaka Kuya Bing, and the other naging guests natin. So, 10 o'clock. Let's wrap it up. Let's wrap it up. So guys, till the next episode, ride safe. Si Nong, si Dondi, Wally, we miss you. Next episode, itudo ka na. Si Sariel. Alright? Happy Friday. Happy Friday. Weekend. Shabu! Shabu. Shabu! Salamat Jesus at Biyernes ulit. Yon! Shabu tayo! Okay. Bye-bye. Alright, bye-bye! Every man has his techniques, and they're all different. When you know mine, you'll